Nilait nila akong pangit at pinagpustahan pa. Ngayon, may autism na ang baby nila. Hi, I'm Venture. Pa-hide na lang ng identity ko. Tawagin nyo na lang akong Rochelle from Ilocos. Hindi ako kagandahan, marami akong tigyawat at may mga taong diretsahang nagsasabing pangit daw ako. Sanay na ako doon. Mahirap lang kami pero nagsumikap akong makagraduate hanggang college at nag-work dito sa Manila. Dito ko nakilala ang lalaking minahal ko. Let's call him Zed. Magkatrabaho kami. Pareho kaming nagsisimula pa lang sa trabaho hanggang sa nagsimula kaming magkayayaan kumain sa Jollibee or McDo, minsan coffee break. Naging malapit kami sa isa't isa at after 2 months niligawan niya ako. Hindi ko naramdaman that time na may mga insecurities ako dahil pinaramdam niya sa akin na ako ang pinakamagandang babae sa buhay niya. Kahit alam ko sa sarili ko na hindi ako bagay sa kanya dahil masyado siyang gwapo para sa akin, sinagot ko siya after 1 buwan ng panliligaw niya pero nag-iba na ang trato niya sa akin. Nakita ko na mas naging malapit siya sa office mate naming si Ira. Beauty queen type, mas maganda ng 5 times kesa sa akin. May kotse at sexy pa. Hanggang isang araw, pumutok yung chismis sa office namin na pinagpustahan lang pala nila ako. Kung mapapasagot ako ni Zed ay makakatanggap siya ng 5K. And yes, nanalo siya. Nauto niya ako dahil akala ko totoong seryoso siya sa akin. Biruan sa office kung hanggang kailan tatagal si Zed sa probinsya ng may tigyawat. Sobrang down ako sa sarili ko noon. Mas masahol pa ako sa pangit. Nung nalaman ko yun, hindi na ako tumuloy mag-work. Umuwi ako sa apartment ko at umiyak ng buong araw. Tinapos ko ang relationship namin ni Zed na isang kalokohan lang. Nag-awol na din ako sa work at nung naghiwalay kami, hindi pa sila nakontento. Nag-message pa si Ira sa akin, hindi para humingi ng sorry kundi manlait. Tinawag niya akong mukhang katulong sa mall at sayang lang ang jeans ni Zed kung ikaw ang magiging nanay. Binasa ko yon ng ilang beses habang umiiyak. Mga 3 months akong nag-recover at sinubukang magpaganda kahit konti. Paunti-unti naging okay ako. Nag-reset ako, nag-apply ako bilang virtual assistant to work from home at natanggap naman ako. In-stalk ko yung FB nila at nalaman kong nagpakasal si Zed at Ira. May anak na din sila ngayon at nabasa ko may autism ang bata. May matinding developmental delays at kailangan ng tuloy-tuloy na gamutan. Linawin ko lang, hindi ko sinumpa ang kondisyon ng bata. Hindi ko ipinagdarasal ang paghihirap niya. Walang kasalanan ng bata. Pero hindi ko rin may kakaila na karma nila yon. Sana doon niya natutunan na ang halaga ng tao ay hindi sinusukat sa itsura at sa genes. Ako ngayon, mas maayos na ang buhay ko, mas angat na sa kanilang dalawa, mas payapa, hindi na yung babaeng minata dahil sa itsura. May boyfriend na rin akong isang afam ngayon na tapat at totoo, hindi nagbabase sa itsura kundi sa mabuting ugali ng tao. Hindi lahat ng iniwan ay talo at hindi lahat ng pinili ay panalo.